Dear Max FM with DJ Chinny. Without you, I have nothing. But with you, I have everything. Dear Max FM, bago ko po sisimulan ang maikling kwento ng aking buhay, nais ko po munang bumati ng magandang hapon sa lahat ng nakikinig at makikinig ng aking kwento. Lalo na sa nagbabasa ngayon ng aking letter. DJ Chinny. Ito yung idol kong DJ na ako pa ay teenager pa at nagsisimulang may crush at ma-in love. Ako nga po pala si Jenny. Nakatira sa Tupi, South Cotabato. Itong kwento ko ay tungkol sa buhay pag-ibig. Nung ako ay 14 years old pa lamang, may crush na ako. Siya, si Marvin. Unang kita ko pa lamang sa kanya na love at first sight na ako. Tuwing tumitingin ako sa kanya, kinikilig ako na para bang ayokong i-blink ang mga mata ko. Isang araw, nagsisimba ako noon. Kasama ko mga pinsan ko at tita ko. Masaya talaga ako kasi alam kong makikita ko na naman si Marvin sa simbahan. At nung nag-start na ang simba, sabi ng pastora namin, lalabas na ang lahat ng mga young people at mga kids. Maiiwan ang mga adults kasi dito ang place na pang-adult. Kaya lumabas na kaming lahat ng mga young people at pumunta doon sa place kung saan nandun yung mga teachers na nagtuturo sa mga young people nga. Sa totoo lang, Chin, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko nung oras na yon. Kasi parang kinakabahan ako at excited at the same time. And to make the long story short, nagkita kami ng aking crush. Tinititigan ako ng aking crush na si Marvin. At para bang natutunaw ako. Parang ayokong kumilos sa sobrang hiya ko. Yung bang akala ko sa sarili ko'y napakaganda ko na. Lumipas sa mga araw, may narinig akong balita tungkol kay Marvin na labis na ikinagugulat ng aking puso. Sinabi ng kapatid ni Marvin sa tita ko na si Tita Bing, "Ate, pakisabi sa pamangkin mong si Jenny. Crush na crush siya ni Kuya. Kung okay lang sa pamangkin mo na ligawan siya ni Kuya, pakiregards mo si Kuya kay Jenny ha." Chin, nung sinabihan ako ng tita ko tungkol sa sinabi ni Marvin para sa akin, kilig na kilig ako. Ang saya-saya ko dahil ang crush ko crush niya din pala ako. At na love at first sight sa akin. Pareho kaming nararamdaman sa isa't isa. Pero sa totoo lang, ako yung tipong babaeng mahiyain. At kung kinikilig ako, hindi mo to mahahalata. Dahil tinatago ko kung anong nararamdaman or yung feelings ko. Niligawan ako ni Marvin, pero hindi ko siya sinagot. Dahil gusto kong malaman kung totoo ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin. Kaya ang sabi ko sa kanya, kung totoo ang nararamdaman mo para sa akin, willing kang mag-antay kung kailan kita sasagutin. Shin, 3 beses niya akong niligawan. At doon ko na siya sinagot. Kaya, naging kami na ni Marvin. Nung high school na ako, naging malabo ang relasyon naming dalawa. Dahil paminsan-minsan na lamang akong pumupunta at nagsisimba sa simbahan nila. Tuwing bakasyon lang at kapag dinadalaw namin ang lola at lolo ko. Pagkapareho kasi ng lugar ng lola ko at sina Marvin. Doon kasi kami noon tumira sa lugar ni papa ko. Kaya ayun, minsan lang kaming pumupunta na sa kanila. Alam mo, Chin, dahil in love ako sa kanya. Muntik na akong huminto sa pag-aaral. At mag-aasawa na lang sana upang makasama ko siya lagi. Pero alam kong hindi papayag ang mga magulang namin. Dahil ang bata-bata pa namin. Pero sa totoo lang, gusto ko din ng mga magulang ni Marvin na ako ang naging girlfriend niya. At ganun din ang mga magulang ko. Pero yun nga, hindi pa pwede.
Kasi mga bata pa kami. Nag 2 years ang aming relasyon ni Marvin. Pero hindi kami madalas na magkausap dahil wala pang usong cellphone that time. Kasi minsan umiiyak ako dahil namimiss ko na siya. Ipinagdadasal ko noon sa Panginoon na sana ako din namimiss niya. At hindi siya naghahanap ng iba. Lumipas pa mga araw hanggang taon, hanggang sa may narinig akong balita tungkol kay Marvin. Na may asawa na daw siya. At kapitbahay pa nila. Nung narinig ko ang balitang ito, napakasakit ng dibdib ko. Umiyak ako at walang ganang kumain, walang ganang kausap. Pero lahat ng ito ay hindi alam ng mga magulang ko at mga pinsan, mga tita ko. Dahil itinago ko ang lahat kung ano man ang nararamdaman ko. Ang sinabi ko sa kanila na okay lang kung mag-aasawa na siya. Hindi lang siguro kami ang para sa isa't isa. Pero Chin, sa araw na yon wala na akong gana sa mundo. Feeling ko wala nang matinong lalaking totoong magmamahal sa akin. Nahandang intindihin ako at mahalin. Hanggang sa pagtanda ko. Lumipas sa mga araw hanggang lumayo ako sa mga magulang ko. Dahil nagtatrabaho na ako sa Jensen sa Robinsons bilang isang tindera ng kettle corn. At nagstay in ako sa amo ko. Tuwing sahod ko, umuuwi talaga ako sa amin sa Malapatan, Sarangani Province. Dahil nandoon sina mama. At binibigyan ko sila ng konting pera. Dahil din birthday ko kaya ako umuwi. Buwan yon ng September. 18 years old na ako nun. 2 days lang ako sa amin at pagka 3 days, bumalik na ako sa amo ko. Habang nag-aantay ako ng jeep, papuntang Jensen, may isang lalaking tingin ng tingin sa akin. Tinanong niya ako kung saan ang tungo ko. Sabi ko naman sa Lagaw lang ako, kuya. Ang sabi niya naman, ihahatid na lang kita kasi hapon na. At wala nang jeep na bumabiyahe sa oras na ito. Pag-aalas 5 na trip. Last trip na yon. Sabi ko sa kanya, magji-jeep lang ako, kuya. Kasi mas malaking pamasahe kapag nakamotor. Kaya mag-jeep na lang ako para less sa pamasahe. Sabi naman ni kuya, okay lang miss. Kahit magkanong ibigay mo sa akin, ihahatid kita. Basta ibigay mo lang sa akin ang cellphone number mo. Nung hiningi ni kuya ang number ko, parang natatakot ako. Baka may masama siyang balak sa akin. Kaya ayoko magpahatid sa kanya. Pero pinilit niya akong ihatid, Chin, sabay sabing, sige na, sakay ka na. Huwag kang matakot kasi hindi ako masamang tao, kagaya ng iniisip mo. Pangako ko yan sa'yo. Kaya sumakay ako sa motor. Pagdating ko sa Lagaw, bumaba ako agad-agad. Sabay bigay ng pamasahe at umalis na walang paalam sa driver. Kaya tinawag ako ng driver na, hoy miss, ang number mo san na? Pamasahe lang binigay mo ah. Saan na yung number mo? Since ayoko mapahiya sa mga tao na nakarinig, binigay ko ang number ko kay kuya. Pagdating ko sa bahay ng amo ko, may nag-text sa akin. At ang sabi sa text, mag-ingat ka. Dahil gusto kita. After kong nabasa ang text message na yon, sobrang natakot ako. Nag-iisip kung sino ang nag-text sa akin. Kasi Chin, hindi lang naman siya ang humingi ng number ko. May isa pang driver na humingi din ng number ko. Kaya pagkababa ko kasi sa motor ni kuya, sumakay ako ng multicab papuntang Doña Soledad. At tamang-tama, nasa front seat ako, nakaupo. Kasi ako na lang ang pasahero that time. Hiningi ni driver ang number ko pero binigay ko naman. Kasi ang nasa isip ko, bibili ako ng bagong SIM card upang di na nila ako makontak. Hindi ko alam kung sinong nag-text sa akin that time.
Hindi ko nga alam kung sinong nag-text, yung nakamotor ba or yung nakamulticab. Pero binaliwala ko lang yung mga drivers na humingi ng cellphone number ko. Kasi may BF na ako that time. So ang ginawa ko, tinapon ko ang SIM card at bumili ng bago. Kaya wala na akong natatanggap na text messages. Maliban lang sa mga magulang ko. Pagka-October, nagkasakit ako. Kaya nagdesisyon akong huminto muna sa pagtatrabaho at umuwi ako sa amin upang doon na lamang ako magpapagaling. To make the long story short, gumaling naman ako, pero hindi na ako bumalik sa Jensen upang magtrabaho. Ang ginawa ko, naghanap ako ng malilibangan dyan sa amin. Kaya pumasok ako ng trabaho bilang isang tindera sa bakery. Isang araw, habang naglalakad ako at tumawid ng kalsada upang ihatid ang mga tinapay na order sa harap na namin or sa harap, may isang lalaki na biglang tumayo. Hinarang ako at ang sabi niya, "Ikaw? Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dito?" Sabi ko naman, "Sino ka? Bakit ka ganyan magsalita sa akin? Hindi kita kilala." "Isa pa, taga rito ako." Sabi ng lalaki, "Miss, ako ito. Yung nag-text sa'yo. Yung naghatid sa'yo ng motor sa Lagaw. Alam mo ba, hinahanap kita. Kaso hindi na kita makontak. Salamat sa Diyos dahil dininig niya ang mga dasal ko. Alam mo ba, palagi kitang napapanaginipan, miss. Sinsimula sa araw na yun, palagi na lang pumupunta si kuya. Si pinagtatrabahuan ko. Palagi niya akong hinahatid sundo. Kahit anong oras, lakas ng ulan, init ng araw, palagi siyang pumupunta sa trabaho ko upang kumustahin ako. Minsan bumibili pa siya ng mga prutas sa akin. Binibigyan niya pa ako ng pera upang may pambili ako ng mga pangangailangan ko. Sa totoo lang, parang nahuhulog ng loob ko sa kanya. Kasi kitang-kita ko sa kanyang totoong pagmamahal niya sa akin. Niligawan niya ako ng 3 beses at yun ay sinagot ko siya. Naging kami noong November. Pagdating ng December, birthday niya, nagpunta ang mga magulang niya sa amin upang ipaalam sa mga magulang ko na magkasintahan kaming dalawa at handang magpakasal. To make this long story short again, nagsama kami ng December at nagpakasal. Ngayon, masayang-masaya kami dahil biniyayaan kami ng Panginoon ng 2 anak na lalaki at babae. Dito ko nasasabi na ito pala talagang totoong tao para sa akin. Dahil kahit simpleng pamumuhay, pero masaya dahil nagmamahalan ng bawat isa sa amin. Kaya masasabi ko lang sa mga broken-hearted dyan, huwag nating pilitin ang mga bagay na di para sa atin. Kasi minsan ang isang bagay na pilit nating inaalagaan, kung di pa rin sa atin talagang mawawala yan. Pero kung ang isang bagay na para sa atin, kusang darating talaga yan. Kaya ngayon, Chin, 10 years na kaming magkasama ng asawa ko. At wala talaga akong pinagsisisihan sa desisyon ko. Siguro kung may pinagsisihan ako sa desisyon ko, kapag si Marvin siguro ang napangasawa ko. Kaya napakabuti ni Lord. Ang mga hindi natin nakikita ay nakikita ng Panginoon. Kaya bigay mo lang sa Kanyang lahat ng problema mo sa buhay, lalo na't pagdating sa pag-ibig. Shane, maraming salamat sa pagbabasa ng aking letter. Pasensya ka na sa sobrang haba. At salamat sa mga taong nakikinig ng story ko ngayon. Maraming salamat at hanggang dito na lamang. Ang inyong kamaks, Jenny. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Mags FM.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.